Lumitaw si Han Kang-sok sa gitna ng digmaan. Sinabi ni Sean na ang lahat ng mga warbeast na ito ay mahihinang nilalang at sa tingin niya ay maaari nilang pabagsakin ng isang atake lamang sila, kung magkakalapit ang lahat ng mga ito. Inihagis ni Han Kang-sok ang ulo ng isang beastman sa lupa. Nakilala ng Red Rider ang ulo dahil ito ay ulo ng Blue Cardinal ng Beastman Clan. Mayroong dalawang magkaibang grupo ng warbeast na nakatalaga sa mga gusali sa likod ni Han Kang-sok. Ang mga beastman na ito ay may sandata na tinatawag na Thunder God's Maze. Ito ang parehong sandata na dati nilang ginagamit para bombahin ang paligid ni Song-woo. Sa ilang oras, ay na-activate nila ang Thunder God's Maze matapos itong palakasin gamit ang kanilang mahika. Ang Thunder God's Maze ay naglabas ng malaking beam energy patungo kay Kang-sok. Iniangat ni Kang-sok ang kanyang sandata sa tamang oras, pagkatapos ay ginamit niya ito upang hilahin ang isang malaking tipak ng bato upang harangan ang beam energy. Sinabi sa kanila ni Han Kang-sok na nagkamali sila sa pagpili sa pag-atake sa kanya. Pagkatapos ay hinati niya ang bato sa dalawang bahagi. Inihagis niya ang magkabilang bahagi ng mga bato patungo sa mga warbeast na nakatalaga sa mga gusali upang sumabog sa kanila ang mga ito. Itinuon ni Han Kang-sok ang kanyang atensyon sa White Cardinal na nakatakas sa kanya kanina. Ginamit ni Kang-sok ang kanyang sandata para magpatama ng kidlat patungo sa Beastman. Gumamit ang White Cardinal ng skill na tinatawag na Psychic Barrier para balutin ang sarili sa isang protective layer. Medyo galit ang Red Rider kay Kang-sok, at tinanong niya si White Cardinal tungkol sa malakas na player na ito. Sinabi sa kanya ng White Cardinal na ang kalaban na kinakaharap nila ay si Han Kang-sok, na siyang numero 1 ranker ng Korean server. Nasa isang mahirap na sitwasyon sila, dahil nasa harap nila ang number 1 ranker, at nasa likuran nila ang number 2 ranker. Nagbukas ang White Cardinal ng isang red portal dahil alam niyang hindi nila kayang harapin ang dalawang malalakas na ito ng sabay-sabay, at kailangan nilang putulin ang kanilang laban dito mismo. Sinubukan ni na White Cardinal at Red Rider na tumakas sa portal, pero si Han Kang-sok ay walang anumang pag-aatubili, at ginamitan sila ng kidlat. Tinamaan ng kidlat ang Red Rider, at sinubukan siyang hilahin ng White Cardinal sa loob ng teleporter. Ang portal ay nagsara na, at ang White Cardinal ay ligtas na nakaiwas sa gitna ng digmaan. Ang Red Rider ay hindi gaanong pinalad dahil siya ay naging inihaw na baka sa pamamagitan ng kidlat. Hindi masaya si Han Kang-sok dahil nakatakas ang isa sa kanyang biktima. Ang pagiging beastman ni Song-woo ay nawala habang siya ay naubusan na ng oras, at siya ay nakakaramdam ng matinding sakit. Alam niya na ang punishment ng pagbabago sa isang demigod ay napakalaki, at pakiramdam niya ay mas hamina siya dahil ang lahat ng kanyang mga istatistika ay nabawasan ng 10 puntos. Pinupuri ni Han Kang-sok si Song-woo para sa kanyang half-god transformation. Alam ni Song-woo na si Han Kang-sok ay isang permanenteng demigod, hindi katulad niya na pansamantalang nagbagong anyo sa loob ng limitadong panahon, at pinasalamatan niya si Kang-sok sa kanyang tulong at tinanong siya tungkol sa pagpunta niya rito. Sinabi ni Han Kang-sok na pumunta lamang siya dito para magpaalam sa kanya, ngunit napakaraming beastman ang hamarang sa kanyang dinadaanan, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi lipulin sila. Itinuro ni Kang-sok si Song-woo pagkatapos sabihin sa kanya na sikat siya para sa isang magandang dahilan, at umaasa siyang patuloy na makakatrabaho siya sa hinaharap. Umanga si Kang-sok kay Song-woo nang talunin niya ang boss na Iron Golem 2 minuto lang pagkatapos niya. Sinabi pa niya na natutuwa siya na nagkaroon siya ng mabuting kaibigan na tulad niya. Pinipilit ng system ang kooperasyon tulad nito kaya kailangan nilang magtulungan ng madalas sa hinaharap. Direktang itinanong ni Song-woo kay Kang-sok kung ang demigod ay isang class, at sinabi ni Kang-sok na nag-transform na siya ng ilang sandali ang nakalilipas, kaya dapat ay mayroon na siyang ideya tungkol dito sa ngayon. Sinabi ni Kang-sok na ang demigod ay hindi isang class, ito ay tulad ng isang kapangyarihan na maaari mong makuha kung matugunan mo ang ilang mga espesyal na kondisyon. Nakuha rin niya ito pagkatapos matugunan ang ilang mga kondisyon, at maging siya ay hindi alam kung paano makukuha ang buong kapangyarihan ng isang demigod na class. Sinabi ni Kang-sok na ito lang ang masasabi niya sa kanya tungkol sa demigod. Dahil doon, nagpaalam na sina Kang-sok at Sean kay Song-woo. Iniisip pa rin ni Song-woo kung talagang pumunta si Kang-sok dito para magpaalam sa kanya, o kung may iba pa siyang motibo.
Siguro naramdaman ni Kang Sok ang kanyang demigod state at pumunta dito para tingnan ito. Makalipas ang ilang oras, dumating doon ang ilang helicopter na kabilang sa Yungdongpu Guild. Lumabas si Min Hem-song sa helicopter kasama ang iba pang Crusaders, at humingi siya ng paumanhin sa pagkakahuli. Sinabi sa kanila ni Songwoo na okay lang dahil ipinaalam sa kanya ng kanilang surveillance team ang tungkol sa pag-atake ng Beastman, na nagligtas sa kanyang buhay. Naramdaman ni Min Hem-song na masaya siya na nalutas ni Songwoo ang malaking insidenteng ito ng mag-isa, ngunit may isa pang malaking balita na ngayon lang nila nakuha. May nadiskubre pala na angel statue sa Seoul. Pagkatapos na sabihin iyon, lahat sila ay sumakay sa mga helicopter upang bumalik sa kanilang base. Si Hanho ay lubos na masaya dahil nakakuha sila ng isang malakas na kanyan mula sa Evolution Society. Ang kayamanan na nakuha nila ay ang Thunder God's Mace. Kaya nitong maglabas ng malalakas na kidlat, at ginagamitan ito ng mana bilang mga bala. Sinabi ni Ji So-yeon na gumagamit ito ng maraming mana sa bawat pagputok, pero natutuwa pa rin siya na sa wakas ay nakuha nila ang ganitong sandata sa labanan. Ipinaalam sa kanila ni Min Hwa-song na nag-scavenge sila ng isang truck na puno ng mga armas mula sa Beastman. Sinabi sa kanya ni Songwoo na ipapadala niya ang isa sa 3 Thunder God Mace sa kanyang bayan sa Suwon at katamtamang hinati nila ang kanilang mga nakumpiska sa labanan. Matapos hatiin ang mga loot, nakuha ni Songwoo ang lahat ng armas na pag-aari ng Red Cardinal. Ang unang armas na nakuha niya ay isang heroic rank fighter shackle. Kaya nitong isil ang lahat ng armas ng kalaban sa limitadong oras. Ang pangalawang item na nakuha niya ay ang Mountain Goblin Shield. Kayang harangan ng shield na ito ang isang magic attack ng 3 beses, at mayroon itong cooldown na 3 oras. Nakakuha pa siya ng 3 werewolf syringes para makapag-transform siya sa Anubis ng 3 beses. Dagdag pa dito, ginawa niyang isa sa kanyang mga skeleton ang Red Rider, kaya ngayon ay mayroon na naman siyang malakas na subordinate sa kanyang likuran. Dumating si Min Hwa-song kay Songwoo para sabihin sa kanya na natuklasan ang estatwa ng anghel malapit sa Namsan. Dahil isa itong installation object, maaari lamang itong ilipat pagkatapos ng 24 na oras ng paunang pagtuklas dito. Tinanong siya ni Hanho tungkol sa kung ilang oras ang natitira hanggang sa may galaw nila ito. Sinabi sa kanya ni Min Hwa-song na 17 oras na lang ang natitira, at kasalukuyan nilang inihahanda ang kanilang transport team para sa gawaing ito. Sinabi ni Ji So-yeon na masaya siya na ngayon ay makakapagpahinga na sila ng kahit 17 oras. At tinanong sila ni Hanho kung mayroon silang air-conditioned room dahil gusto niyang umidlip kasama si Righty. Pagkaraan ng ilang oras, nagpapahinga na sila sa silid, at ipinaalam ni Hanho kay Songwoo na umunlad ng husto ang bayan ng Suwon, at ang average level ng mga manlalaro sa Suwon ay nasa level 8. Masaya si Songwoo dahil maraming production class ang bayan ng Suwon tulad ng mga blacksmith, chef, at mga leather workers. Ang lahat ng tao sa Suwon ay nagtutulungan sa isa't isa, na nagpa-upgrade sa kanilang synergy na lumalakas araw-araw. Hinihinalang may mga paggalaw na naman ng mga pirata malapit sa Ganghwa Island. Alam na alam ng mga Koreano kung ano ang nangyayari sa China dahil marami silang nahuli na mga pirata, at nagagamit nila ang kanilang mga mobile upang suriin ang kondisyon ng second server ng China. Ngunit mayroon pa ring maraming mga pagkakataon ng mangyayaring pagsalakay ng mga pirata. Tinanong ni Hanho si Songwoo kung sa tingin niya ay dadating muli ang mga pirata, at sinabi sa kanya ni Songwoo na darating sila, pero maglalaan sila ng maraming oras upang mapunan ang kanilang mga bilang. Sinabi ni Ji So-yeon na nalipol na ang buong puwersa nila, kaya susubukan muna nilang maging mas malakas kaysa sa dati. Sinabi ni Songwoo na masakit ito sa puwet pero kailangan nilang palakasin ang union para sa mas malaking pagsalakay. Biglang may nag-pop up na notification na nagpapalam sa lahat ng manlalaro na natapos na ang unang bahagi ng mainstream ng 2nd kabanata. Lumalabas ang lahat ng Monster Army ay pansamantalang natapos na. Ang system ay nagpapakita ng ranggo ng mga manlalaro na nakatalo sa mga boss Monster Army. 3 boss ang natalo ni Songwoo. Ang tinalo ni Han Kang-sok, Doctor, at ng Prosecutor ay 2 boss, habang ang iba pang rank players at guild ay nagawang talunin ng tigi-1 boss. At mayroong kabuoang 14 na mga boss. Medyo masaya si Hanho dahil tapos na ang mahaba at nakakadismaya na boss rate chapter na ito,
pero pinaalala ni Songwoo sa kanya na second chapter pa lang ito at may susunod pang kabanata. Pagkaraan ng ilang oras, nakatanggap sila ng abiso tungkol sa pagsisimula ng ikatlong kabanata. Ang kabanatang ito ay tinatawag na Selecting Factions. Pinabati ng system ang lahat ng nakaligtas mula sa Korean server dahil nagawa nilang talunin ang lahat ng makapangyarihang boss. Ang mga manlalaro ay maaari na ngayong pumili sa pagitan ng dalawang faction, na kilala bilang Anghel o Diablo upang ipagpatuloy ang pakikibaka para sa kaligtasan ng mundo. Sinabi ni Hanho na ang pagpili sa grupo ng Anghel ay ang tamang pagpipilian at walang sinuman sa kanilang tamang pag-iisip ang pipili sa pangkat ng Diablo, maliban sa isang tao na nandito sa silid na ang mga istatistika ay tumutugma sa pangkat ng mga Diablo. Ang isa pang mensahe ng system ay lumalabas na may 5 alituntunin, ang mga manlalaro ay maaaring pumirma ng kontrata sa isang faction sa pamamagitan ng mga batong estatwa ng mga replika ng mga Anghel o Diablo. Ang mga manlalaro ay makakatanggap ng mga promotion quest sa pamamagitan ng mga estatwa at kapag na-clear ang mga ito, makakakuha sila ng shoulder pad na may certain level. Ang bawat faction ay binibigyan ng isang faction quest, at lahat ng mga manlalaro ay makakatanggap ng magagandang gantimpala pagkatapos makumplito ang quest na iyon. Maraming malalaking piitan ang idadagdag sa update na ito, at ang panghuli. Ang kasalukuyang kaganapan na ito ay tatagal ng 7 araw at ang schedule ay maaaring magbago depende sa sitwasyon ng laro. Sinabi ni Songwoo na hinahati ng system ang mga manlalaro sa 2 grupo at ginagawa silang magkaroon ng kompetisyon. Ang paghusga sa mabuti o masama ay walang kabuluhan kung pipiliin nila ang pangkat ng Anghel o Diablo, dahil paglalaroan sila ng system sa bawat magkabilang panig. Ang mga Anghel at mga Diablo ay mga nilalang na kumakatawan sa mabuti at masama, ngunit si Songwoo ay nalilito pa rin dahil hindi siya sigurado kung ang mga Diablo at Anghel na ito ay pareho sa kanilang mga fairy tales. Iminumungkahi ni Hanho na marahil sila ay mga aliens, at ang mga alien na ito ay maaaring nakikipaglaro sa kanila. Maaaring pinagtatawanan ng mga alien ang mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga provocation. Kinumpis ka ni Jisoo-yun ang cellphone ni Hanho, habang ito ay nanunood ng napakaraming alien conspiracy theories at kailangan niya munang humawak ng ilang mga damo. Iniisip ni Songwoo na ang mga ito ay mga teorya lamang at ang katotohanan ay magiging mas malinaw habang nagpapatuloy ang laro. Makalipas ang ilang oras, malapit nang dumating ang angel statue at inaalerto ni Min Hye-song ang lahat at sinabihan ng mga sniper na maging handa sa anumang uri ng pananambang. Ipinaalam ni Min Hye-song kay Songwoo at sa kanyang team na alam ng lahat ang tungkol sa estatwa na ito, at maraming grupo ang tumitingin dito kaya't kailangan nilang maging mas maingat habang inililipat ito. Hindi siya sigurado kung may sinumang walang ingat na aatake sa kanila, ngunit walang masama sa pagiging maingat dito para sa mga security concerns. Ilang miyembro lamang ng union ang pinapayagan na makalapit sa paligid ng rebulto. Sinabihan ni Min Hye-song sina Hanho at Jisoo-yun na maghintay sa gate. Makalipas ang ilang oras, may dumating na helicopter na may dalang malaking container. Pagkatapos lumapag, ang container ay ikinakarga sa truck. Lumalabas na personal na pinangangalagaan ng prosecutor ang rebulto, at nagbigay ng papuri kay Songwoo sa pagdaan sa lahat ng problemang iyon sa mga warbeast. Inutusan ng prosecutor ang kanyang mga tauhan na buksan ang container upang masuri ito ni Songwoo. Pagkalapit sa rebulto, may nag-pop up na notification na nagpapalam sa kanila na nahaharap sila sa mga trace ng absolute race ng mga angels. Sinabi ni Songwoo na halos magkatugma ang angel statue na ito sa mga fairy tales mula sa kanilang mundo, at sinabi ng prosecutor na may dala itong espada at korona sa mga kamay. Iniisip ni Songwoo na may malalim na kahulugan ang espada at ang korona na ito, ngunit hindi pa niya alam ang tungkol dito. Isang abiso ang nag-pop up na nagsasabi sa kanilang dalawa na ilagay ang kanilang mga kamay sa rebulto. Parehong inilagay ni Songwoo at ng prosecutor ang kanilang mga kamay sa rebulto ng walang pag-aalinlangan. Isang mensahe ng kontrata ng Angel Party ang lumitaw sa harap nila na may 4 na alituntunin. Ipinapalam nito sa kanila na magiging bahagi sila ng team ng Angel at magagamit nila ang eksklusibong bulletin board. At bibigyan sila ng party quest, ang kanilang depensa ay tataas ng 10 puntos at isang buff ang ibibigay sa kanila bilang pangunahing kondisyon, maaari silang makakuha ng maraming dagdag na ginto kung papatayin nila ang isang manlalarong demonyo.
Sinabi ng prosecutor na ang laro ay naghahati sa mga manlalaro sa dalawang pangkat upang sila ay magpatayan sa isa't isa. Sinabi ni Song-woo na tama siya, pero walang tatanggi sa mga kontratang ito dahil sa agarang buff na iniaalok ng mga estatwa. May lalabas na bagong notification na nagtatanong sa kanila kung handa na silang piliin ang Angel Party. Hindi sila maaaring mag-withdraw pagkatapos ng isang tiyak na panahon ng 7 araw. Kung aalis sila sa party ng agaran, maaari silang bigyan ng parusa dahil sa ginalit nila ang anghel. Iniisip ng prosecutor na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pumili ng isa sa mga faction, ngunit hindi siya sigurado kung ang pagpili ng faction ng anghel ay ang tamang pagpipilian. Kahit nauna nilang natagpuan ang angel statue nang hindi sinasadya, ang mga tao ay tiyak na magdurusa ng malaking pinsala dito, dahil sila ay nakadepende sa alinman sa mga estatwa na ito. Pero siya ay nasisiyahan habang pinili niya ang parehong faction kasama si Song-woo. Pinili ni Song-woo ang pangkat ng anghel, pero may lumabas na abiso sa system na nagpapalam sa kanya na hindi niya mapipili ang pangkat ng anghel dahil kasalukuyang may hawak siyang cursed na item na tinatawag na Crystal of Chaos, at maaari niya lamang mahawakan muli ang rebulto pagkatapos niya itong sirain. Si Song-woo ay medyo naasar sa estatwa dahil ito ay diretsyong iniinsulto siya. Ang Crystal of Chaos ay isang legendary rank na item at isa ito sa pinakamagandang item na nakuha ni Song-woo kaya hindi niya ito madaling sirain. Bukod dito, si Song-woo ay nakaramdam ng isang malabong pakiramdam ng pagkabalisa na nilalabas mula sa estatwa ng anghel. Bigla na lang, isang nakatagong quest na tinatawag na third choice ang bumungad sa kanyang harapan. Kailangan niyang sirain ang 3 estatwa ng bawat faction, pagkatapos sirain ang mga ito, i-activate ang ikatlong faction. Ang system ay nagsasaad na ang dalawang pangkat na ito ay hindi sa panig ng mga tao. Ang layunin lamang nito ay hindi pagkaisahin ang sangkatauhan, sa halip ito ay ganap upang sirain ang sangkatauhan upang matupad ang ambisyon ng system. Sa kabila nito, salamat sa item ni Song-woo na Chaos Attribute, ngayon ay kailangan niyang lumaban ng mag-isa para matiyak ang pag-asa sa sangkatauhan at kailangan niyang magtagumpay laban sa kamay ng dalawang absolute race na ito. Ang system ay higit na nagbabala sa kanya na ang absolute race ay magagalit kapag may tumanggap sa hidden quest na ito. Pero sigurado na ngayon si Song-woo na kailangan niyang tanggapin ang hidden quest na ito, at pinindot niya ang yes sa menu ng system. Biglang may nag-pop up na notification na nagpapalam sa kanya na ginalit niya ang dalawang faction. Ang dalawang faction ay naglabas ng isang wanted order sa lahat ng mga manlalaro na patayin si Song-woo. Ang faction ng anghel ay naglagay ng bounty na 20 milyong ginto sa kanyang ulo habang ang faction ng Diablo ay naglagay ng bounty na 15 milyong ginto sa kanyang ulo. Nagsimulang manginig ang prosecutor at tinanong niya si Song-woo tungkol sa kung ano ang ginawa niya. Ipinaalam niya kay Song-woo na ang status window ay nagsasabi sa kanya na patayin si Song-woo ngayon din. Lumalabas na pinili na ng prosecutor ang Angel faction dahil naisip niya na si Song-woo ay pinili rin ito. Pero ipinaalam sa kanya ni Song-woo na medyo naging komplikado ang sitwasyon. Pinapalakas ng estatwa ng anghel ang prosecutor at binobomba siya ng mga notification system para patayin si Song-woo. Sinabihan siya ni Song-woo na huwag mag-alala dahil malapit na niyang lutisin ang isyong ito. Hanila ni Song-woo ang kanyang Grim Reaper scythe at gumamit siya ng slash attack patungo sa prosecutor. Ang slash attack ay nakatarget sa angel statue sa likod niya, at nagawa niya itong sirain. Tinanong siya ng prosecutor kung bakit niya sinira ang estatwa ng anghel. Sinabi ni Song-woo sa kanya na mayroon silang hidden third choice sa kabanatang ito. Ipinaalam pa niya sa prosecutor na hindi nila kayang manalo sa larong ito sa pamamagitan ng pagdepende sa isang absolute race na may masamang pag-uugali ng system. Naglakad si Song-woo patungo sa rebulto pagkatapos sabihin sa kanya ang totoo, pero nanginginig pa rin ang prosecutor. Iniisip niya na ang mga bagay-bagay ay hindi na nakokontrol, habang siya ay nakatanggap ng isa pang abiso na nagpapalam sa kanya na ang faction ng anghel ay nakarehistrong patayin si Song-woo bilang faction quest, at ang gantimpala ng pagpatay sa kanya ay nadagdagan na ngayon sa 50 milyong ginto. Pumunta si Song-woo sa rebulto habang naglalabas ito ng liwanag pagkatapos masira, kaya nakakuha siya ng isang legendary rank consumption item na tinatawag na the Angel's Wing Piece. Ang player ay kayang lumipat sa iba pang estatwa ng anghel sa loob ng isang tiyak na hanay kapag ginamit, ang mga miyembro ng Devil's Party ay hindi makakagamit nito.
Maaari itong gamitin bilang last emergency escape kung ang batong rebulto ay mawawasak. Iniisip ni Songwoo na ito ay isang kahangahangang item at marahil ay kaya niyang lumipat sa ibang estatwa kung gagamitin niya ito, kaya dapat ang karaniwang item na ito ay gagamitin ng mga natalo sa laban upang makatakas mula sa kabilang pangkat. Nakarinig si Songwoo tungkol sa isa pang anghel na estatwa sa malapit, ngunit ito ay unang natagpuan ng pirate leader at marahil ay nasa kanya ito. Ito ay isang pagbabalat kayo na pagkakataon para kay Songwoo dahil kaya niyang direktang salakayin ang mga pirata, na parabang ang dalawang ibon ay kayang patayin ng isang bato. Pagkaraan ng ilang oras, medyo nabigla si Songwoo matapos makita si Hanho. Tinitingnan siya ni Hanho dahil sa pagiging mayabang, at ngayon ay gumawa siya ng mga makapangyarihang mga kaaway nang hindi man lang tinatalakay ang anumang bagay sa kanilang team. At iniisip ni Hanho na putulin na ang relasyon sa pagitan nila. Sinabihan siya ni Hanho na tumingin sa bagong window notification. Lumalabas na ang faction ng anghel ay naglabas ng isang quest para sa buong server. Ang mga manlalaro ay maaaring pumili sa pagitan ng tatlong mga opsyon. Ang unang opsyon ay nagsasaad na ang mga manlalaro ay maaaring labanan si Songwoo, at makakatanggap sila ng maraming buffs habang nakikipaglaban kay Songwoo. Dagdag pa dito, ang mga manlalaro na may pinakamaraming kontribusyon ay makakakuha ng ilang legendary treasure bilang gantimpala. Ang pangalawang opsyon ay nagsasaad na pwede silang lumipat sa pangatlong pangkat, ngunit bilang parusa, sila ay hahabulin ng dalawang race, ang liwanag at madilim na faction. Ang pangatlong opsyon ay nagsasaad na maaari lamang silang maging mga tagamasid at maghintay ng mga bagay-bagay. Sinisigawan ni Hanho si Songwoo dahil sa pagiging baliw at handang makipaglaban para patayin siya para makuha ang mga matataas na reward. Sa kabilang banda, halos hindi na mapigilan ni Ji Soo-yeon ang kanyang espada dahil ang 50 milyong gintong pabuya ay napakalaki para sa kanya. Sinabi ni Ji Soo-yeon kay Songwoo na makinig minsan sa kanilang mga opinyon bago gumawa ng isang malaking desisyon tulad nito, ngunit sinabi sa kanila ni Songwoo na ito ay isang may pagkaapura na bagay kaya siya ay gumawa ng mabilis na aksyon. Kasabay nito, dumating doon ang prosecutor kasama ang kanyang mga miyembro ng guild. Siya ay mukhang galit na galit, at sinabi niya sa kanya na ang estatwa ng anghel ay isang bagay na itinatag ng kanyang guild, at humingi siya ng paliwanag kay Songwoo para sa kanyang aksyon. Alam ni Songwoo na ang pagpapaliwanag sa lahat ng detalyado ay maaaring medyo nakakalito, kaya sinabi niya sa prosecutor na hindi siya 100% na sigurado kung ginawa niya ang tamang desisyon, pero mayroon siyang masamang ideya tungkol sa mga faction na ito. Sinabi ng prosecutor na pinagkakatiwalaan siya, ngunit ang sitwasyong ito ay naiiba dahil ang mga bagong gantimpala sa quest ay medyo nakakatukso, at maraming mga manlalaro sa paligid nila na aatake sa unang pagkakataon upang patayin siya. Lumalabas na ang mga Crusaders kasama ang iba pang maliliit na guild ay natutukso sa mga reward ng system. Lalong tumitindi ang kanilang mga titig, at tinanong ni Hanho si Songwoo na kung sigurado ba siyang kakampi pa rin nila ang union. Ipinaalam ng prosecutor na siya ang pinuno ng isang malaking grupo at hindi niya kayang maging kalaban ang buong faction ng anghel. Sinabi ni Songwoo na naiintindihan niya ito ng husto dahil ang sitwasyong ito ay nagiging napakakomplikado para sa kanya. Sinabi sa kanya ng prosecutor na maaari silang makipaglaban kay Songwoo dito mismo. Ang lahat ng miyembro ng guild ay naghahanda upang makamit ang kanilang ninanais. Hiniling ni Hanho kay Songwoo na magsabi ng isang bagay upang mapawi ang sitwasyong ito, o kahit naputulin na lamang ang relasyon sa kanila. Walang ideya si Songwoo kung kaya niyang manalo laban sa prosecutor dahil marami siyang makapangyarihang manlalaro na may iba't ibang skillset sa crusader niya. Sinabihan ng prosecutor si Songwoo na huminahon dahil napagpasyahan niya na ang kanyang guild ay mananatiling normal sa ngayon. Si Songwoo ay nagpapasalamat sa kanya sa pagtitiwala, dahil ang lahat ng ito ay kasalanan niya sa umpisa pa lang. Sinabihan siya ng prosecutor na magmadali at buuin ang ikatlong pangkat upang makasama siya.